declare our covenant verse, Luke 4:18-19. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovery sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord, our God, Jesus, the Anointed One. Isa pa malakas sa palakpak at sa buhay. Sa mga bago lang ngayon, sa mga ngayon na nakarating, nag-series po kami. Series, kasi serious kami. Yung iba kasi ay nag-series. Okay lang naman po yan. Sabi ko nga, aming mga teaching po, yung mga speak namin, ginagawa namin, may YouTube channel kami, nilagay namin doon, i-splice naman yan. So, message lang. So, technically, 30 to 45 minutes. So, we talk about the culture. So, before we talk about the journey, kasi may journey tayo, di ba? Journey, so 10 steps po yan. So, ano naman, kayo ba naman? Like, rated niyo po ako? Okay naman po. Pasensya na po Pero alam ko naman mga Cebuano po ay talagang magaling mag-English at Tagalog. Based sa experience ko, lahat po, ako po ay nag-ikot sa Mindanao, nagpunta ako ng Surigao, nagpunta ako ng Cagayan de Oro, nagpunta ako ng Dumaguete, at sa Cebu, sabi ko, based sa experience, nakita ko na lahat po sa Cebu po yung pinaka-kaibalo ba, mag-English at Tagalog. Kaya sabi ko, thank you Lord, at dito ko nadala. Kasi kung nadala ko sa Mindanao baka yung mga tao parang, ambot, mga ganun. So, buti na lang talaga, alam ni Lord talaga yung capacity ng tao, so doon dinadala yung mga tao na talagang nararapas sa lugar na yun. Ayan, so, again, pinag-usapan ko namin last time is tungkol sa nabanggit natin kanina, yung culture, di ba? Pag sabi culture, ito po yung ating lifestyle, ating attitude, yung ating POV, yung point of view sa mga bagay-bagay. So, alam natin ang culture natin is, again, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Sampu po yan. So last time, we spoke about, pinag-usapan natin na I am a good follower. Nakatuwa nga po, isa sa mga nakalagay doon ay tatlong bagay na ulit. So again, being a good follower, kailangan you must be closer to Jesus through prayers and devotion. And then, being a good follower, meaning pinafollow natin si Jesus, ginagaya natin siya kasi si Jesus po ay nag-pray sa mountains, umaga, nagbabasa ng mga Word of God. And at siya-share niya. And then pangalawa, we must also disciple. Tulad na ginawa Jesus, bago siya umalis, wala naman dito alis sa atin. So, syempre, gusto ni Jesus, meron siyang mapaiwanan. Meron magpapatuloy ng kanyang work. Kaya sana yung work niya ay walang mahinang klase. Ang kanyang work po, ang kanyang great commission po, ay talaga po ay panghabang buhay. Kaya siya po ay disciple. And then finally po, kailangan po tayo ay we must submit. Yan, submit. Yun po yung pinakamahirap, submission. Opo, kasi nga, kadalasan, sa panahon ngayon, minsan yung ating leader ay mas bata pa sa atin, mas magaling pa tayo. Pero yun po, nasa Bible, we must submit to the authority, submit to our parents, submit to our church, and submit to our leaders na binigay niyo. So yun po yung ating topic before. And nakalagay nga po sa conclusion, being a good follower is an opportunity for us to become more like Jesus. Meaning opportunity. So hindi ito lagi nandyan. So minsan marami ang daghan, minsan gamay. So pag dumating opportunity, dapat tayo ay ready. Sabi mo ready. Get set? Okay, di ba? Okay, so, and then again, we are highly favored as we listen to and obey Him. Habang nakikinig ka sumusunod, mas lalong patas na patas kaya nga pag tinanong, kumusta mga anak ng Diyos? Pabuti na pabuti, pagwapo ng pagwapo, paganda ng paganda, payaman ng payaman, sa biyay ng Panginoon Diyos. So, ganun po yun lagi. Paayo ng paayo. Sa atin, paayo ng paayo. Iba, paayo ng paayo.
Sige na po, nagbigay tayo na I love to honor and follow God. Therefore, I love to submit to my leaders. I obey and not complain. I don't go without blessings. I'm teachable. And, yun na yun. So, yun. So, ayan po yung last. Kasi, mahilig ko sa teleserye. Yung ang nakaraan. Laging practice yung mga duwag. Ano pinag-usapan dito? Baka ako na pinag-usapan kasi matagal kang na-busy sa mga work, everything. Nagulat ka na, ba't ito na pinag-usapan? Baka ako lang din nakalam yan. Kaya, konti lang yan, konti kayo. So, kaya magala ako ay bukod sa aking mag-message sa ita, maisinag po isa mag-message. Okay, so, tayo ko muna manalangin. Yes, Lord God, we come to you with humble heart. Again, we ask for guidance, for your wisdom, understanding po sa lahat ng mga atin. Ibaba niyo po ang lingkod sa pinakababang antas. Lord God, kaya po may kita sa aming pag-usapan and ma-observe po namin lahat ng mensahe. In Jesus we pray. Amen. Isa palakpak ng malakas sa Diyos of life. Okay, now, next time. Do not test number 5. I don't destroy, I build. Ayan, okay? Sabihin nyo, I don't destroy, I build. Ayan, I build. Ayan, so, yung mga dito, mga panday dito, may advantage kasi they are building, di ba? Building the house, building. So, number 1, protecting everyone's testimony, our church and other brethren. AOTA, from slander, deceit, and gossip. Yung AOTA po, ay, di ba may nota? None of the above. Ito, all of the above. Meaning, pag all of the above, brethren, kasama mo sa church, leader mo, mga worship with everything, kasama mo sa church, kasama na yan. Parang catch inflation. And then next is, we. Ano po ito? Napaka-timely ito. We do not join gossip, nor speak slander, and deceit against anyone. Ang gossip po ay chismis. Yun po ay bad news. Ito naman po ay good news, gospel. Ayan, di ba? Payo sila G, gossip, gospel. Ayan, so dapat jumojoin tayo sa gospel, sa good news, wag sa gossip. And then, pag slander po ay paninira. Ayan po yung uso ngayon, di ba? Yung may mga sa online, di ba napakagal yung manira. And then, deceit ay yung panlilinlang. Panlilinlang. So parang you are leading someone to believe na ito ang tama, yung pala hindi. Wala din na. And then again, we are creating an atmosphere of unity, not dividing the church. Instead, we build up one another. So, dito sa sa topic na to, lagi niyo marinig ang divide. Divide. Pero wala dito yan. Okay, so, next. Again, genuine church foster an atmosphere of unity and love. And then also, next time is, hindi po tayo instrument ng division and character assessment. Wala pong pinapatamaan dito. Ito po ay talagang topic po ito ni, ginawa po ito ni Regio. Ito po si Regio, yung anak po ni son-in-law. Anak po rin, anak ni Bishop Art D. Gonzales. Siya na po ngayon ang siyempre si Daddy Bishop, siyempre gusto rin niya mag-retire. Siyempre gusto niya mag-retire ng malakas. Yung ba kasi nag-retire pag di naman. Gusto niya mag-retire ng malakas. So parang nakikita namin na si Regio, asawa siya ni Rev Sabjel, yung pangalawa niya. Ito po ay ginawa ni Regio. So hindi po galing sa akin. Wala pong pinapatamaan. Sabi nga, ang matamaan ay mag-repent at mag-rejoice at sila natamaan. Kasi pag hindi ka natamaan, wala na sir sa'yo. Kung mag-immune ka na, pero pag natamaan ka, mag-repent ka at mag-rejoice ka. Okay, next slide. We follow Jesus' example like in Luke 4:8-9. People were drawn to Him because of love. Yan, di ba yung Luke kanina, yung pinag-usapan natin na the Spirit of the Father because to preach the gospel to the poor, to heal the broken-hearted, di ba? Yung ganun ginagawa ni Jesus, gagawin din natin po yun. At huwag po tayo mag-alala. Kasama natin ang Holy Spirit dyan. Okay, next slide. Sabi sa Ephesians 4, verse 29, magbabasa lang yung mga gusto ng mga blessing. Sabi, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit
those who listen. Parang James, ano yan, James 1:8 po yun, yung dahan-dahan po tayo. So, kailangan tayo po ay na kay Lord na po tayo. O, paalala po, once yung sabi nga nila, pag nakilala mo na si Lord, pag natanggap mo na siya, bago ka na eh. So, hindi pwede yung mga dati mong ginagawa mo pa rin. So, meaning, hindi pa siya tanggap. O, iba yung tanggap, ibang Lord, ibang Jesus yun. So, kaya nga sinabi na marami sa akin din nagtataka, bakit may ano pa dyan? Actually, wala akong bawal dito sa church natin, sa ano ni Lord, sa natin. Wala pinagbawal. Kahit lasinggero ka, killer. Ako po ay dating drug addict. O pinagmamalagi ko kasi dati, ako po ay dating drug addict. Nakulong ako 2 beses. Nariyan ako 2 beses. So, talagang napaka-buutan ako noon. Kaya ako, very welcome ako sa lahat. Kasi nga, kung walang church na tumanggap sa akin, hindi ako mabago. Kaya nga tayo, wala tayong pinipiling at sino. Pero, pag dumating ka na kay Lord, dapat, meron pagbabago. Kahit gamay lang. Konti-konti lang. Hindi naman pwede na. Kaya nga, pag tayo ay na kay Lord na, hindi na tayo nakasalita ang ating sinasabi, bulsap na yung PG, wala na PG, yung GT na, pang general patronage. Meaning, wala na yung mga pag-factors, yung pag-mura, di ba, yung mga PIP, everyone, yung mga ganyan. Kasi nga, since sa church ka na, nakita na, ikaw ay isang representative ni Lord. So dapat, yung sinasabi mo, kung baka di naman ka lang, hallelujah, praise, hindi naman gano'n. Kasi extreme na yan eh, di ba? Sa gym ka, in Jesus' name, hallelujah. Wala pong gano'n. So kailangan mo talaga yung guidance ni Lord. So, meaning, hindi na tayo nagsasabi na hindi maayon. Para hindi manghina yung mga bago, yung mga nagpipinagdaanan na nakita ka na sa nag-church. So para lalapit sila sa'yo, kasi perfect na, hindi na pala, hindi na pumunta sa akin. Lalapit na sa'yo eh, bilang napamura ka. Ay kung pala, bilang may in Jesus name, mga Diyos to, lalapit na ako. So ganun po, yun yung pinapoint out ko na sa ating pagkasalita, misi walang nakarinig ko simple lang, ganun pong ginagawa sila at pwedeng, crucial yan sa buhay natin. Okay, next slide. Again, sabi ko isa sa mga favorite natin, ang Proverbs 18:21. Basahin natin that the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kaya nga po, dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Nalala ko noon nung bata pa ako, madapa ka sana! Nadadapa ka. Diba? Kaya mapapayag sabi, magaling ka na! Pinalaya ka na! Kumbaga, God, pinatawad ka na. So, mga gandalani. Kaya may anak kami po na Trace si Matma. Pag ginigising mo namin yan, yung mga iba sabi, ikaw talaga, tamad na bata. Ikaw talaga, demonyito ka. E di pag tinawag ng demonyito, maging demonyo ka. Tinawag demonito, ikaw tatay. Pag ginigising mo namin, Mr. President, gising ka. Engineer, Matma. O kaya, attorney Matma, so we declare good things. Okay, so next slide. As we accepted Jesus and seek His kingdom, we have a conscious intention, effort. 2, number 1, have a life from God. Number 2, push ourselves to shed off our always talks and speech. And then number 3, use the power of our tongue to build His church. Yun po sa mga nabanggit ko. So yung tatlo na mga goal natin. And then, next, paano nga ba tayo magiging true believer? Sabi niyo, paano? Ayan. So, meron po tayong 5 steps. Kaya mag-alala, lima lang po ito. Pero kung medyo hindi kinikilig at medyo nato kayo, gagawin po 95. Lima na. Okay, so number 1, be still. Diba? Sabi sa Psalms 46:10, actually, nandito yun sa ano ko. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sige, next slide. Nakalagay doon, tandaan po natin, ang being still, hindi po yung walang gagawin. Mahirap kaya yung magtimpi. Ginagawa yan, di ba? So meaning, being still, nagtitimpi ka, umiiwas ka, you are doing everything para hindi patulan, o kaya hindi maapektuhan.
Church pa yung hindi pagpapapekto, may ginagawa ka. Kasi kung wala ka gawin, maapektuhan ka. Oh, pag nakita mo na umaga-umaga, medyo hindi good vibes, nag-pray ka na, imbis na magpa-apekto ka ng galit ka. Ako po, madalas ako po ay morning person. Pag ako sa umaga, minsan dati, pag ako nag-bad trip na, madalas asawa ko, kasi siya lang kasama ko eh. Dati nanay ko, di ba? Wala na, sinanay kong araw. Pero ginagawa ko, umaga, shit, in Jesus' name, powerless. Kasi ang plano talaga ng demonyo is guluhin ka. And then sabi din ni Bishop Art, nalala mo sa kanyang mga topic niya, sa lahat ng bagay, especially emotionally, tandaan niyo ito, very important to. At ito, tandaan niyo to, lahat po na bagay, pag may mga bagay na ginugulo ka, parang gusto mong gumawa ng masama, parang miski tapat ka na, nagbabasa ka ng Bible, pero bakit yan yung mga pagsubok pa rin? Tandaan mo, revelation over emotion. Oo, huwag ka basta-basta maging imo. O, si Muslim ka naman, huwag kang imo. Oo, ang sa imo. O, huwag kang imo. Kailangan revelation, kailangan malaman mo kung bakit inalaw ni Lord na mangyari sa iyo. Hindi yung dahil, sabi mo, teka, sumusunod ka, ayaw mo na. Galit ka lang asawa mo, inaway mo na lahat, nag-left the group ka. Tsaka ito pa, isa pa, another guide, another tip sa inyo. Pilitin nyo, being still, kailangan huwag po kayo mag-leave the group. Yan. O po kayo, anong group chat yan? Unless nangal ka. O kasi, unless yung group chat ay hindi kay Lord eh. Kung mga masamang group chat yan, mag-leave the group ka na. Pero pag mga group chat po yan, napaka-importante po yan. Nilagay ka dyan. So pag-leave the group, hindi ka nag-still. Oo. Diba? So yun, isa yun sa mga, so tanda nyo, revelation over emotion. Tanda nyo lagi yan. R-O-E. Hindi po yan return of investment. Okay, next slide. Nakalagay ito. Parang si Jesus, yung ginawa niya, nung kasama niya, basahin niyo po sa Luke 19:1-10, yung kasama niya sa Keo. Nagtataka yung mga Pharisee, mga Sadducee, sabi niya mga Pharisee, yung mga Pharisee, malala yung tingin, yung mga Sadducee, malungkot pag nakita ikaw yung blessed, Sadducee. Nagalit sila kay Lord, nagparinig sila sa kanya, ano to, alam ba? Ano to, anak na Diyos, bakit nandiyan siya kasama niya si Zaccheo na isang tax collector? Noon po, hanggang ngayon pa yun. Noon po, ang tax collector talaga is masama. Para mas masama sila ngayon. So, hindi po sa akin sa BIR, so parang BIR siya. O, di ba? Alam niya na. So, noon pa lang, sinasabi na, kaya pala yung BIR, doon pala sila nagmana kay Zaccheo. Hindi pala, kahit ako yung CPA, hindi ako nag-BIR. So, hindi naman natin lahat ng BIR. May mga mabay naman ng BIR. Si Charlito, si Commissioner Charlito. So, hindi po lahat. So, nagpaparinig yung mga tao kay Jesus. Ano ginawa ni Jesus? Narinig niya, pero nagpatuloy siya. Nag-stay siya sa bahay ni Zaccheo. Anong ginawa ni Zaccheo? Nung nabago, ay grabe, di ba? Binilig niya lahat. Hindi lang, nung binilig niya, dito binilig. Pero hindi na nakasunod doon. Kung ano nangyari sa kanya pagkatapos. Ay, kung alam niyo, si Zaccheo, malamang yung mga binilig niya, nag-times 30 times yung binilig Lord sa kanya kasi nabago siyang binilig at si Lord ibabalik naman. Gawin din sa inyo, pag tayo nagbalik sa lahat ng bagay, si Lord ibabalik sa inyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Amen? Yes, okay? Sabi nyo, when we become builders, when we don't team up with God, G-O-B-B-S-S, ayan, yung mga gossiper. Yung BS, hindi po yung BS na curse, backstabber, at saka mga slanderer. Instead, we build each other up. Ayan. So next slide, number 1, is letter B. Be still. Ayan, parang bingo lang. Number 2, we must unite with our leaders. Ayan. So sabihin nyo, unity. Unity is the next best policy sa honesty. Okay, sabi sa Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. So for that would be no benefit to you. Ayan. Kasi nga pag na-burden sila, walang benefit sa inyo. So pag sila naman nag-enjoy, anong kabit ng benefit? Anong kabit ng burden is benefit, di ba? So meaning, magkaka-benefits kayo. So meaning,
Pag sila ay natuwa at sumusunod kayo, and then again, tandaan nyo, mga leader nyo, mga magulang nyo, mga boss nyo sa lahat, pag sila ay nagkamali, huwag kayong gagawa ng way na para i-correct sila. May mga boss din sila. Si Lord ang bahala sa kanila. O kasi iba kasi, actually, ito to be honest, may testimony lang ako, mayroong BIR sa akin. Dalawang beses kasi ako po ay CPA. Meron po akong client na BIR. Yung isa gusto na nagpapatulpo. Sabi ko, wag. Kung gusto niyo, huwag nyo isama. Kayo na lang. Mas sabi ko, wag na. Hayaan mo si Lord sa kanila. Kasi, ano pa yan eh. So, baka yung sumunod ng pangalawa, kung siya man i-reklamo, i-set up doon. Sabi ko, huwag tayo, unless talaga, siguro, leading ni Lord. Pero ikaw yung gagawa ng paraan para bawian yung mga tao, yung mga boss ko, yung mga liit na nagkamali. Huwag po. Just pray for them. Pray for them and then continue. Huwag tayo manghina. Kasi minsan tulad ngayon, di ba, sa ating bansa, si BBM, di ba, sabi nila, tumaas naman ng gasolina, ayaw ko na magbayad ng tax, hindi po tama yun. Hindi naman si BBM ang ating Pilipinas, di ba? Tayo ang ating. So, pag hindi ka nagbayad ng tax, hindi ka sumunod sa mga ikaw din ang mapaperwisyo. Kasi pag nahuli ka, hindi may punishment. Sabi ko, hindi, kasi yung presidente natin hindi na sumusunod, problema niya na yun, hayaan mo siya. Okay, so, sabi dito, next, we must protect and defend the church. We team up with our church leaders to be makers of peace inside and outside of our church. Ayan. Pag sabi, inside and outside, hindi ba kasi, banal-banal. Hindi parang kanta na, di ba, yung nakaupo sa Diyos ang isang ali, nagdorosaryo, mata niya'y napapikit, pumara sa maling konbento, sa tabi lang, sabi ng master, hindi tumigil ang jeepney, mura ng mura ang ali, parang yung ali na sa banal-banal na aso, parang ang aso. So, hindi po ganoon. When you gumawa ka ng peace, naalam ko na noon pag narinig ko na, pag sinabi ni Father na, you may give the other the sign of peace. Tumang-tumang na ako niya. Nagbubuluhan na. Kaya ako masaya kasi nga, hindi dahil magsasabi ng peace with you. Alam ba't ako masaya? Kasi mag-uwian na. Kasi huli na yan Kumbaga pa-uwi na. Yes, peace with you na, mag-uwian na. Pero hindi. Dapat, pag ikaw ay nag-declare ng peace, gumawa ng peace, kailangan, hindi lang sa loob ng Diyos, pati paglabas mo. Hindi lang tuwing Sunday, kasi Sunday lang magbuutan. Pag Monday hanggang Saturday, mas buutan, mas ayaw ng salita. So, hindi po dapat inside out, ipakita natin na tayo ay building, hindi po tayo destroying, okay? So, number 3, meron ko pala, J1 People Ministry, meron tayong inner healing, di ba? And deliverance. Also involved the Great Commission. Ano po yung Great Commission? Hindi ko na nalagay dyan. So, tinan niyo sa Bible, sabi doon, go and make disciples. Sabi doon sa Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey from everything that I have commanded, and assuredly, I will be with you always until the end of time. Something like that. So meaning, kapag tayo ay gumagawa ng ganyan, kailangan talaga hindi tayo ninira. Kasi pag tayo ninira, babalik po sa atin yan. Okay? So number 3, build, unite. Be still and unite. And then the next is, increase your wisdom. So, huwag tayo papaya hindi madaragdagan ng ating karunungan, diba? Wisdom. Hindi po wisdom yan. Hindi po yan. I wish ako matalino dito. Kaya nga, ako po, hindi ako pagsabi nila, yung mga birthday, I wish, hindi po. I declare, I claim. Tayo po may power tayo. Sabi, I wish na, pwedeng dumating si Vicky Morales o pwedeng hindi dumating si Vicky Morales. May wish ko lang. So, pag wish, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi nag-wish ka na, parang napakalayo. Pero pag nag-declare ka, I declare and claim. Ay, baka bukas-bukas mamaya paglabas mo, mangyari na yan. Depende nga sa mga kailangan mo. Balakpak na malakas. Sabi, naman tayo namin sa mga director. Church, it depends. Sabi, it
Ano yung it depends? Alam mo sabihin, it depends? Depende nga. Depende. O, it depends. Hindi po yan kakainin mo ang bakot. It depends. It depends yun. Kung sabi, it depends, depende yan sa pangangailangan mo. Tanda mo lagi, ang pangangailangan ng tao, dalawa lang yan. Either important or either urgent. So, pag urgent, bibigyan ni Lord yan. Pag important, hindi pa urgent, hindi agad bibigay yan. Pero pag urgent at important, pwede ibigay na yan. Pero pag pinagsama yung urgent, important, at talagang emergency, bibigyan nyo agad dyan. So, alam mo kung ating pangailangan, dahil may urgent at important. Pero pag hindi mo alam, ang hinihingi mo at nagagalit ka, problema mo na yun. Ayan, sabi dito, James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Paano po yan Pastor Chris o Daddy Pastor? Nung unang panahon ni Moses, si God ay pag-usap. Yung ngayon nga, yung pinabasa ng devotion na sa sa 1 Samuel, matagal si Lord din ay pag-usap. Nagtampo yata si Moses yung bato. So, matagal siya hindi na ipag-usap sa mga propeta. Pero dumating si Samuel, naipag-usap na siya. Diba? Talagang gusto ko siya ni Samuel. So, ang point dito, hindi mo na antayin na tawagin ka. Mapangalan mo, more praise. Hindi po ganun. Pero, Jesse boy, buksan mo ito. Nasa baba ko. Pagsa na lang yung makya. Hindi po ganun. Si Lord, hindi kayo makausapin ng ganun. Kasi matatakot ka. Kung dati ito nag-drugs at nagbago, uy, hindi naman nag-drugs, magtakar, hindi pa naman yung mga gulong-gulong. O akala mo ano na. Hindi po si ganun po tinawag si Samuel. Samuel. Ano po yun? Ingay. Hindi, wala yun. Nagiging ko lang, Samuel. 3 beses tinawag. Kaya si Lord, 3 beses si Lord, pag nagparam sa atin, hindi ka tawagin, pero nagparinig, nagparamdam. So, saan mo natin malalaman? Ano ba? May next labas. Sa Proverbs 19:8-11, the one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will soon prosper. Sa 11, a person with wisdom gives patience. It is to one's glory to overlook an offense. So meaning, yung wisdom nagbibigay ng buhay. And then, sabi doon, kapag ikaw daw ay nasa iyo ang buhay, nasa iyo ang understanding, ikaw ay prosper. Prosper po pag-undan. Tanda po natin, si Lord po again, ay hindi ka mausap sa inyo. Kaya ang importante na tayo ay nag-pray. And as we pray, kailangan natin basahin talaga. Wala, no choice eh. Wala eh. Actually, gusto ko sana kayo tulungan kung ano yung pinakamadaling way. Ano sabi ni Jesus doon sa John 46? I am the way, the truth, and the life. Diba? No one comes to the Father except through me. Paano pupunta kay Lord? John 1:1, diba? In the beginning was the Word, and the Word was God. Diba? Diba? Andito lahat eh. Medyo makapal siya, mabigat. Pero hindi mo naman kailangan basahin lahat. Kaya naman tayo ay meron tayong daily devotion. May sigit naman yung devotion. Okay, number 4 na tayo. Tapos na tayo. So, be still, unite with your leaders ba? Unite with each other, and then increase your wisdom. So, B-U-I. Parang may abbreviation yan. Ito naman, love more. Ayan. Pwede ba sabihin mo sa kaliwat kanan mo? Sabi mo, I love you. I love you. I love you po. Ayan, kahit strangers, sabi mo, I love you. Kasi minsan, I love you lang. Pag magjojowa lang, pag gusto na sabihin, I love you. I love you too. So hindi lang po siya sabi yan. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Again po, wala po ibang basis si Lord. Wala po siya ibang ginawa. Wala po siyang ginamit na, siyempre, kanyang power of God. Isa lang kanyang pinagbulan ng lahat ng kanyang maginawa. Yung po ay hindi po lady. Love po. Love. Yan, love. May ganyan.
walang pag-ibig, walang love, hindi mo gagawin ni Lord sa atin yun. At tayo din po pag tayo gumagawa ng kabutihan minsan dahil mahal natin. Iba kasi ginagawa na yung iba kasi may kailangan, kaya mahal. Kaya ginagawa yung mga gumawa ng mabuti na walang kabayan, then mahal na si Lord. Kasi siya yung unang first love sa atin. Kaya nga po, dapat tayo, tanda na si Lord ay nagpakamatay. Dahil sa pagmamahal sa atin, sa kanyang gugma, labo. So, hindi labo, love talaga. Okay, so next time, sabi din dito, sa Colossians 3:12-15, therefore as God's chosen people, holy and dear in love, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ano to? Kasama to sa fruits of the Holy Spirit. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body, you were called to peace and be thankful. Again, church, love again. Kung wala kang love, mahirap po magpatawad. Yung nga, nag-goal ako minsan, yung talagang mag-asawa matagal na, mahal na mahal, pero dahil matindi ka sa ayaw patawarin. Una yung love, kailangan yung love greater lagi sa Russia. Yes, hatred, yung mga galit, andyan yan eh. Pero kung malalagpasan yung love, lalabas ang forgiveness. Pero kung sa babayan, wala. Chaos, kaguluhan, hanggang sa mamatay na hanggang sa magkasakit. Kaya nga po minsan may mga sakit, meron sa atin mga may sakit. Unforgiveness po yan. Nagbibuild up po yan. Parang cancer po yan. Parang bukol yan na nagsimula sa maliit. O parang mustard seed dahil nagalit ka, hindi ka pinangutang ng 100. Naging 1 million na. Sa loob din ha. Sa loob kasi patagal. Diba? Hindi mo siya binabati pang year. Iba, nanay ba? Hindi mo pinag-game pa na mothers, hindi ka ng mothers. Kasi hindi ka pinigyan ng 100. Isipin mo yan. Dahil sa galit na yan, kung simula pa lang, maliit pa lang, lagpasan mo na ganun lang. Miski yung tao ay ganito, isipin yung love of God. Diba kasi minsan hindi siya dapat bigyan ng pagmamahal, pastor. Okay lang, yung sumunod ka lang kay Lord. Kasi nga si Lord, pinatawag kayo, diba sabi ni Lord, di ba kailangan daw, may nagtanong noon eh, naalala ko yan eh. Tuwing ilan beses tayo magpapatawag, sabi, 7 times 7, that's 49 times. Hindi sa taon, every day. O times mo ng 365, ang dami doon. So, meaning unlimited po ating magpatawad. Huwag tayo magsawang patawad. Kailangan love, lagi sa taas ng love. Kung may tumataas tayong galit, love again. So, bababa yan. Okay? So, next slide. Again, sabi sa 1 Peter, doon pa rin sa love more. Above all, love each other deeply because love covers all. Covers over a multitude of sin. Multitude. So meaning, yun lang pala ang power. Love. Pero yung love, hindi po love na manginayin kayo sa pera, hindi. Love of God and love of people. Loving God, loving people. Opo. Okay, so meron tayong be still, unite with each other, and then increase your wisdom. And then number 4, love more. Sabi ko, love more. Love more. And then number 5, ayan, don't divide. Ito puro divide. Di ba may ano yan? Mark may 7 divide, di ba? Di ba ganyan? Divide. Huwag ka daw mag-divide. Huwag ka mag-divide. Kasi nga po, ayan, basahin natin sa next slide. Sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Simple lang po yan. Kung may nakita kayong nakasama nyo, kilala nyo o ano man na pinag-away-away, o kaya nag-spread ng mga fake news, o ikaw man gumagawa ng bagay na kasama mo, kapatid mo, nanay mo, magtampo kay Lord umal sa church. Ikaw ay yung thief. O, thief. Alam mo, sinitip na yan, yan po ang demonyo. Kaya nga sabi nga, pag ang kanyang goal is to steal, kill, and destroy. Kaya doon po nagbukas ang division. Pero, kung ikaw naman na ginagawa mo,
ay peacemaker ka, hindi ka nagsasabi ng hindi maganda, at kung may mga nagsasabi ng mga hindi maganda sa kapatid mo, ikaw pinagtanggol mo, ikaw ngayon, nasa iyo ngayon si Jesus, di ba? I have come that they may have life and have it to the full. Hindi sabi half lang, full meaning 100%. Lahat ng mga naranasan noon, di ba, na ating mga nuno. O, hindi naman tayo mga Israelites, pero inampun na rin tayo, di ba? Pero dahil nung pinagaman si Jesus, naging anak na tayo, naging heir sa tayo. So nahikiloro na rin tayo. Kaya nga, Father Abraham, di ba? Yung mga nangyari sa mga Israelites noon, yung mga pagsubok, mga blessings na nila hanggang sa mga acts of the apostle, nangyari sa Jesus, hanggang yung mga nangyayari ngayon. Marami sila na mga binabago mga buhay. Kaya sabi nga doon, di ba naalala ko sa isang devotion ko, kapag ikaw daw ay nag-surrender kay Lord, natanggal yung mga Egyptian po, umalis sila sa Egypt from deliverance, napagaling, hindi na sila natin magaling lang. Pati mga bulsa nila, gumaling. Dala-dala nila yung mga ginto, binigyan sila. Hindi sila nagtakaw, binigyan sila ng mga oppressor nila, meaning wealth from the wicked. Di ba yun? Gusto natin yung wealth from the wicked, di ba kasi nila yung galing sa mga hindi. Nilinisan ni Lord yan. Kaya nga nung umalis yung mga Egyptian, ay yung mga Israelites galing sa Egyptian, galing sa kanilang oppressor, they were delivered. Natanggal yung sakit, natanggal yung addiction, natanggal yung pagkagalit, umayo yung buhay. Hindi lang nag-stay na gano'n lang na ikaw yung magaling na, pati ang bulsa mo ay magaling na. Pumalapak na malakas na nagsabi, pinagamitan niyo, malakas sa bulsa mo, gano'n po, church. Kaya dapat kung tayo papaya, na tayo mag-divide. Kasi pag ikaw naging cause ng division, kumbaga, may ginagawa na bagay-bagay na para manghina ang iyong kapatiran, ang mga kasama mo, nagkakos ka division. Ang mag-umpres sa'yo, ang yawa, ang demonyo. Oh. Okay, hindi naman okay. Talaga ang demonyo, sabihin nila, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi nga, yan lang goal ko Steal, nanakawin niya yung oras mo. Nanakawin niya yung pagmamahal mo kay Lord. And then kill, papatayin niya yung pananampalatay, yung pagtuo, di ba? Yung pagtuo. And then, destroy, sisirain niya yung buhay mo. Yung point of view mo, sinayang mo, minipress ka naman yung J1 culture, dami mo. Tapos isang lang, nasira na. Kasi nga, nag-take part ka, o kaya ikaw, kaya nga sabi ko, sa maganda mo yung ganyan, alam niyo. Kasi may isang mga tayo, hindi ko alam na, nagdi-divide na pala ako. So yun, alam niyo na, sabi now you know. Ayan, so next time, again, in my conclusion, conclusion ako tayo. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it has its foundation on the rock. 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, stream rose up, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Hangin pa lang yan, church. Hangin pa lang yan, church, ha? Hangin pa lang yan. Paano pag tumanig pa yung wolf? Di ba yung wolf? I will know. Oh, para yung Trinity Pigs, galing po yun. Kapag ikaw daw pala, ang pundasyon mo ay si Lord, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang wisdom, ang kanyang salita, hindi ka basta-basta manitinan. Pero ang pundasyon mo, miski bilyon-bilyon pa yan, isang, diba, sabi nga dati rin, yung may-ari ng Apple, diba, si Steve, diba, miski may bilyon-bilyon siya, hindi niya na mahaba yung buhay niya. O, sabi niya ba niya muna, ayan. So, again, in conclusion, building something takes a lot of time. O, hindi po yan instant. O, kasi tayo po yung instant. Instant noodles, instant coffee, instant jowa. Gusto instant lahat. Pati trabaho, instant money, easy money. Wala po yan. Ganon din po sa building something. Effort and hard work. Let us continue to be
active builders of our character, be a blessing for family, for life group, to our ministry, to our church, to our community, to our company, and even to our country. To our country po. Alam natin, ang family po, kami po ay J1, lahat po kami yan. Siguro sila. Bumoto ba kayo, Pastora? Bumoto kayo ng last time? 22. Lahat po kami ay sumuporta kami sa legislation. Kasi, nakita namin, ito, Mission of the Record. Isa din point, kaya namin binoto si BBM. Hindi naman sa kaya sa kanya. Isa sa mga point, kaya namin siya binoto kasi hindi siya naninira. Hindi siya nag-slander, hindi siya nag-deceive. Di ba napansin niya nung election, hindi siya naninira. Alam ko na yung may ginagawa siya ngayon na hindi maganda kung tama hindi. Pero yung election, hindi siya nanira. Yung mga kalaban niya, sinisiraan siya. Di ba? So siya yung nakita ng mga lahat na, ano to, mukhang mabait kasi hindi siya nanira, walang standard, walang gossip. Tahimik lang siya. Sabi niya, yung mga iba, ang campaign, paninira. So alam mo natin. So sinasabi ko lang, so technically, kaya ko sinabi yan, kasi yung mga iba, wala naman akong magagawa sa country, meron ko. Daghan gamay is multitude. Multiply kayo po. Divide. Multiply. Sa accounting at ituro sa amin yan. Again, I invite everyone to stand up. Tayo po mag-declare ng huwag yung wala, hindi po kayo sasayaw. Let us declare, kasi natin lagi mag-declare, lagi mag-claim. Hindi po wish. Diba? Puro wish. So again, number 1, I only speak life. Next, I don't belong to those who slander, speak deceit, nor gossip. I protect. I don't divide. Walang kasapalakpak at ang Diyos sa buhay. Yes, po God, yes, po God. Na lahat po God sa ating mga kapatigan ngayon, kasi yung siguro ay isa mag-guess, eh sila po ay spirit of unity and love and not division. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, so we may take your seat pasamantala po. Sige po tayo sa dali, so hindi pa nagapos. So, meron tayong announcement po. Ayan, so we have, nandiyan na ba yung natin, ano? So, bagong announcement. So, last bat kami ng mga nanay. Mga nanay, 1, 2, 3. Mga mother, 4. 5. Oh. Ayan, so, again, sa mga nanay ko ngayon, hindi naman ako masyado naman, hindi naman napayakapin yung mga anak nyo kasi ganun din naman, minsan pagkakapayakap, kawain mo joke lang. So, technically, sa mga nanay ko, Happy Mother's Day po sa inyo, sa mga Happy Mother's Day. Again, sa mga anak, yung mga ano, tandaan nyo, Ephesians 6 ba? 2 to 3. Honor your father and your mother. Honor. Ang pag-honor, hindi lang pamimigay ng pera. Respeto, pagmamahal. Lalo na pag medyo may edad na. Ang pag-honor po, wala pong ano yan, wala pong expiration. Simula ng pinanganak ka kaya, honor yun eh. Honor. Tuloy-tuloy kami sa pagtanda. Yung mga iba kasi kaya na, pera lang ang kailangan ng magulang. Hindi po. Ang honor, hindi lang pera. Honor means respecting them, submission to them, give them time. Yung mga lolo, yung mga mother na medyo, marami na silang pera, hindi nyo alam, nakabaon yan. Nakatago yan, oo. Hindi nyo lang alam. Yung mga pera na binibigay nyo, nakatago yan. Alam mo kasi ako minsan, pag may kailangan ng pera, mga malaki, wala ko malaki, yung nanay ko nakalagay ko. Kailangan ba? Baliktad, kasi kung meron sila. Ang wala sa yung pagmamahal. Kaya ngayon, pag uwi niya mamaya, i-trip mo sila. Kaya naman mag-trip. Kung misi marami sabi, i-trip mo sila. Yan, maraming mall dyan sa labas. Huwag na puro lechon. Kasi ano na yan, magbabara-bara yan. Hindi ramara-bara, bara-bara. I-trip nyo sila. O, mahalin nyo sila. Kasi nga, kapag inolong mo na sila, life will go well with you. Doon sa verse 3. Kaya minsan, yung mga times na nagugulat ka, bakit yung ibang tao, wala naman kay Lord, pero maayong buhay. Kasi in-honor nila, yung sila na ng Diyos, they honor their parents. Pero kulang ha. Pero yung tayo, alam na natin, dapat mahalin natin ating mga magulang, especially ating
ating mga nanay. Bigyan natin ang malakas sa palakpak. Palakpakan natin yung mga mother natin. Happy Mother's Day. God bless you. I declare sa inyo a great, health, long, successful, happy, fruitful life with peace and tranquility. Ayan. So, again, isingin ko lang po, we are having, and sa online, we are having our Discover and Encounter Life Retreat sa May 30 and May 31. Dito po yan sa J1 Cebu. So, yung mga interested, so baka meron mga kasen, so yung mga yung pastora. May 30 po yan, so that's Saturday, 7:30 a.m. Tsaka May 31, Sunday, 2:30 p.m. Kaya 2:30 p.m. kasi may gawain tayo. So, may break na konti, baka may punta ever. So, natapos pa kami service usually 11:30 tapos na tayo. So, ayan, medyo may sili lang. So, again, sa mga iba po, may bayad po ito. Since pangalawa pa lang to, ito po ay batch mark na. Kasi last time is Matthew. We did this last November. Nagkakasar pa lang, nag-air tayo. After 5 months, 6 months pa lang, every 6 months meron tayo ngayon yan. So, meron tayong encounter retreat. So, meaning, discover. Ayan, so, maraming naman discover. So, bukod sa preaching, and then, encounter. Ano ba ma-encounter mo? Ma-encounter mo sarili mo, ma-encounter mo yung iba, especially ma-encounter mo si Lord. So, ito po ay game changer. So, I invite and encourage everyone. Free po ito. Sa iba may bayad po ito. 1,500. Wala pong bayad ito. Free po lahat. Free parking, free CR, free aircon, free po ang merenda, free pagkain. Bawal lang mag-sharon. Hindi lang po walang free take-out. Pero free po lahat. So, ang kailangan nila is sarili nila, dali nila. So, wala sa sarili, tsaka Bible nyo, tsaka yun. So, yan po. Ayan, so dito po yan sa Optimum 1. So, May 30 and 31. So, kasama po natin sila direct na hindi naman sa sabi na gagawin. So, yun po. Para po ba? Announcement? Announcement ba? Announcement din po. Meron din po tayo ng Leaders Night. Pakita na ba ito dati? Ayan. So, ating Leaders Night ay every Wednesday. Diyan ba? Hindi, okay lang. Okay, so every Wednesday po, yung mga free po again. Walang ginagawa dito. Yung may mga time at gusto pa matuto. Hindi lang magmalayas ng mga demonyo, matuto, magpatanggap, matuto gusto matuto, paano ba lumapit sa tao, paano ba sila pag-pray, paano ba maging builder. Ay meron tayong leaders at every Wednesday, 7 p.m. po. 6:30 p.m. Kasi alam mo ng Pilipino, 6:37, so tinapos ko ng konti. Kaya nga 9 o'clock or 9:30 exact, so ganun talaga. And so, without further ado, so sa closing prayer na po tayo, so nabago po si minsan palapakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Alice, ayan, international. Mas malayo sa akin kasi sa Abu Dhabi siya. Pero ngayon po ay, kung meron kayo gustong sabihin na additional sa closing prayer rin po. Para makano sila ng bisahin na. Sige po. Can I all stand up? I'm super blessed na I'm able to came here today. I'm so blessed to see your blessed and beautiful faces. And happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. I really hope and pray that you will always have a good health. And your family will still be united and filled with love. And I really hope that I could spend time with you, but I only have 3 weeks vacation. And all I want and my prayer is for your church to grow more, not just by number, not just quantity, but quality. That all of you, each one of you, is really fully devoted to God, godly-fearing, child of God, and be prayerful. For you to really grow and be successful in your faith journey is you really have to be prayerful. Be a prayer warrior. Because being a Christian will never be easy. There are so many temptations, there's so many negativities. Even yourself is your own enemy sometimes. But if you pray, you will overcome. If you will pray, you will soar high. If you will pray, you will conquer. You will win souls. You will bring more people to Christ. Amen? And let us close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful day. Thank you for your outpouring of your great love and mercy, Lord God, your presence, your Holy Spirit, Lord God. We believe, Lord, that even though in the midst
midst of our struggles, Lord God, you are reminding us and encouraging us and giving us inspiration, Lord God, especially for the word this morning, Lord God, how to be a church builder, Lord God, a good church builder, Lord God, not just a literal, structural church, but also inside of us. As we are your church, Lord God, each one of us is your temple, Lord God. And we pray, Father, Lord God, that we will not just get more information, but each one of us will be fully transformed na mabago ang among kinabuhi, Lord God, inside and out, Lord God. Sulod sa simbahan, gawas sa simbahan, Lord God, nga kaming tanan, Lord God, magkinabuhi ng mga anak mo, O Diyos, o makita ang imong himaya diha sa among mga kinabuhi, Lord. O padayon nga tagaan mo kami o kabasmo, kaisog, Lord God, tagaan mo kami wisdom, Lord God, sa among pagkinabuhi, sa among paglakaw, sa pagadawan na, Lord God. We fully surrender and fully trust our lives to you, Lord God, because apart from you, we can do nothing. So many impossible things that we couldn't fulfill, Lord God, na di na mo kaya, but with you, nothing is impossible, Lord God. We pray and declare, Lord God, that all our loved ones will also be saved. Our neighbors, Lord God, will come to know you as their Lord and Savior, Lord Jesus Christ. We thank you, Abba Father, and we thank you, Holy Spirit. We love you, we honor you, we exalt your holy name, we bless your name, Lord God, and all the glory, praises, adoration, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Sige po, bukas po natin ating kamay or benediction sa ating pansamantalang pag-iwalay, sa ating bayan manambahan, sa ating nawa, ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang hanggan na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang tigil na pag-ibisan sa atin ng Diyos Espiritu Santo, sa ating mga buhay ngayon at walang katapusan. God bless us all. Have a blessed Sunday. Happy Mother's Day. Bless the Thank you very much.